Sa ilalim ng ating ng karagatan, may isang nilalang na napakahirap matagpuan, napakalihim, na ang bihirang mga pagpapakita nito ay madalas magdulot ng pagtataka at paghanga. Isang kakaibang nilalang ang tampok natin sa kwento ngayon. Isang nilalang na bumabalot sa misteryo ng kalaliman ng karagatan, ang oarfish. Bakit nga ba ito napapadpad sa baybayin? Ano ang mga kakaibang katangian nito na patuloy na pumupukaw sa imahinasyon ng mga siyentipiko? Sana ay magustuhan ninyo ang ating kwento ngayon. Huwag kalimutang pindutin ang like button at i-follow ang ating munting channel. Kilala bilang sea serpent, sa mga alamat, ang oarfish ay isang nilalang sa kalaliman ng dagat na ang anyo at ugali ay nagbibigay ng mas maraming tanong kaysa kasagutan sa mga siyentipiko. Ito ang pinakamahabang bony fish. Hawak ng oarfish ang titulo bilang pinakamahabang isdang may buto sa buong mundo, kung saan ang ilang mga halimbawa ay umaabot ng hanggang 36 na talampakan, 11 metro. Sa kabila ng laki nito, mayroon itong payat, at hugis palasong katawan na tumutulong sa kanya na kumilos ng elegante sa kalaliman. Karaniwang naninirahan ang oarfish sa twilight zone ng karagatan, mga 200 hanggang 1,000 metro sa ilalim ng ibabaw. Ang kanilang tirahan sa malalim na bahagi ng dagat ang dahilan kung bakit bihirang makita ng mga tao, at karamihan ng mga paglitaw nito ay nangyayari kapag sila ay napapadpad sa dalampasigan. Kakaibang itsura at kumikislap na animoy pilak. Sa kanilang kapansin-pansing anyo, mahaba, payat na katawan at kumikislap, ang mga oarfish ay tila hindi galing sa mundong ito. Mayroon silang maliwanag na pulang palikpik na parang sagwan na umaabot sa kanilang mga gulugod at isang korona ng pahabang palikpik sa kanilang ulo, na nagbibigay sa kanila ng maringal, ngunit kakaibang hitsura. Pinagmulan ng alamat ng sea serpent. Dahil sa kanilang mahaba, parang ahas na katawan at paminsan-minsang paglitaw bago ang mga bagyo o lindol, ang oarfish ay itinuturing na pinagmulan ng maraming alamat ng sea serpent, na binubulong ng mga mandaragat sa kasaysayan. Ang kanilang bihirang pagpapakita sa mababaw na tubig, ay nagpapalakas sa mga alamat na ito. Misteryosong pagputol ng buntot. Isa sa pinakamalaking misteryo tungkol sa oarfish ay kung bakit minsan sila natatagpuan na naputol ang kanilang buntot. Hanggang ngayon, ang mga siyentipiko ay litong-lito sa pangyayaring ito. Ang ilan ay naniniwala na ito marahil ay isang mekanismo ng depensa o tugon sa pinsala, ngunit, higit pang pag-aaral ang kailangan upang malaman ang tunay na dahilan. Saan ito nabubuhay? Ang mga oarfish ay matatagpuan sa mga temperate at tropical na karagatan sa buong mundo. Naninirahan sa Mesopelagic Zone, isang malalim na bahagi ng karagatan kung saan halos hindi na umaabot ang liwanag ng araw. Dahil sa kanilang pamumuhay sa malalim na dagat, bihira silang mapagmasdan ng tao ng buhay, at karamihan sa nalalaman natin tungkol sa kanila ay galing sa mga napadpad na tao sa ating karagatan. Ang kakaibang mga gawi at hitsura ng nilalang na ito ay ginagawa itong isa sa mga pinakakakit-akit na naninirahan sa karagatan, patuloy na nagbibigay ng pagtataka at paghanga sa mga marine biologists sa buong mundo na sa magpahangang ngayon ay isa pa ring misteryo.